babanggain natin yung finish. Pag hindi pumreno, abay sorry. Yari kapag di na pumreno, abay sorry na lang daw po. Ito na po, the moment of truth. Yo, what's up mga lods? Ayan, ngayon pong araw na ito, meron lang po tayong ipapaayos dito sa sasakyan po natin. At ito nga po mga lodi, no, may nabasa po kasi tayo dun sa dati kong video. Pinakita ko po yung sasakyan ko. Bakit daw po hindi na lang daw po ako nag-commercial na sasakyan? Mas pinili ko daw po mag second hand o yung mga basura po sa Japan daw po na mga sasakyan na minivan. Halos magkasing presyo lang daw naman po. 380k daw po, meron na daw po akong Wigo. Okay, Wigo. Mga lodi, kinumpara po niya dito sa minivan. Ayan po, mamaya po explain ko po sa inyo bakit ito po yung pinili ko na sasakyan kumpara po dun sa Wigo na sinasabi nila. At halos na po mga lodi, makakabili na daw po kayo ng Fortuner dito po sa presyo ng minivan o latest model po ng minivan ng Japan na DA17W. Latest po dito sa Pilipinas, pero doon po sa kanila 2015 pa po itong sasakyan na ito mga lodi. Correction lang po yung latest mga lodi. Ito po yung pinaka-latest dito na basura galing Japan. Okay mga lodi, explain ko po sa inyo bakit po ito yung pinili ko. Papayos ko po muna yung RBS nito o yung auto braking system nya. Isa po na features na wala po sa Wigo. Okay, ang ganda ng kotse mga lodi, GT. Ayan, hindi rin po pwede sa atin yung ganyang sasakyan dahil wala po tayo pang-afford niyan. Okay, balikan ko po kayo mga lodi. Punta lang po tayo doon sa aayos po nitong unit na ito mga lodi. Kasi nakita na po ng sensor. Yun po kasing kulang dito para ma-activate po yung RBS o yung auto braking system niya. Balikan ko po kayo. So, nandito na tayo mga lodi. Kung saan gagawin itong RBS. Ito po yung RBS mga lodi. Oh. Yan. Sensor po yan para sa auto braking system ng unit na ito. Ang dami po nilang gawa dito kasi may kalinan banda mga idol. Yan, mamaya i-update ko po kayo paano po nila gagawin ito. Balikan ko po kayo. Ito na nga po't inuumpisa na pong gawin po ang ating RBS mga lodi. Una pong babaklasin dyan yung dalawang gulong po sa harapan dahil nga po meron po silang ilalagay dyan na spacer para daw po hindi daw po masira yung sensor daw po na ilalagay dito. Ang purpose po ng spacer para po makontrol po yung ikot ng ating steering. Dahil kapag lumampas daw po ito ng 1000 degree kung hindi ako nagkakamali masusunog daw po yung ating angle sensor. At yan nga po ang nangyari dito nung dineliver po siya sa Pilipinas, nasunog po yung angle sensor niya, sayang naman po. Kaya po para maiwasan yon ayan po, nilalagay na po yung spacer dyan po sa may ball joint po yata kung tawagin po yan. Hindi ko po alam Eto nga po pala ang itsura nung nilagay po na spacer. Ayan po yung puti na yan na bilog. Kala nyo po ganyan-ganyan lang yan pero medyo pricey rin po yan mga lodi. At eto na po yung itsura niya kapag nakasalpak na po siya sa may ball joint po yata yan mga idol. Ayan nga po yung spacer, kitang-kita nyo naman po no. After po dyan mga idol, doon na po tayo sa may steering wheel. Dito na po ikakabit yung bagong bili po natin na angle sensor. At yan nga po si Mr. Ronald Agbayani po ang gumagawa niyan, galing po ng PJE Car Sale mga lodi. Pahirapan po talaga paghanap ng angle sensor. At swerte po tayo dahil kay Surplus TV po tayo nakakuha nitong unit na to. Hindi po sila nahirapan sa pagkabit ng angle sensor. Bakit po? Dahil nga po hindi po kinahoy-kahoy po ang kanyang mga original parts. Dahil kung sa iba daw po kayo kumuha, baka daw po hindi lang po yan yung magastos ninyo yung angle sensor. Kaya proud na proud po tayo, galing po ito kay Dudong Lagan Surplus TV ang ating unit. Kaya ako nga po pala dito pinagawa kay Mr. Ronald Agbayani mga lodi dahil nga po nung nakaraan nung pumunta po tayo kay Surplus TV, hirap daw po maghanap ng angle sensor. Nagkataon naman po na meron po tayo nakitang post po na meron pong angle sensor available. Si Lodi Ronald. Heto na nga po, naayos na po niya ang angle sensor po ng ating unit at eto tinetest na po niya. Mapapansin niyo po sa kanyang cellphone kapag ginagalaw niya po yung ating steering wheel nagkakaroon po ng value yung ating angle. Tapos tinesting niya po yung RBS kung gumagana na po. Nung una po nagkaroon po ng error yung RBS niya. Pero may nakaligtaan lang po pala dyan na part si Idol Ronald. Grabe mga lodi, hindi basta-basta po yung paggawa nitong mga high-tech na mga sasakyan galing po ng Japan. Para po pala sa inyong kaalaman mga idol, keyless na po yung sasakyan na yan. Hindi nyo na po kailangan gumamit ng susi kapag papasok o lalabas po kayo, pati po pag-start ng sasakyan na iyan. Yan din po ang isa sa nagustuhan ko dito sa unit na to kaysa po sa mga Wigo. At saka po napaka-safety po nitong gamitin dahil nag-auto central lock po siya kapag nakatakbo na po kayo ng 10 kph mga lodi. Eto na po't kinakabit na po yung
steering wheel mga idol, makikita nyo po dyan gumagalaw-galaw po yung degree nung angle kapag ginagalaw din po yung kanyang steering wheel. Ayan po, nag-negative 2 po siya. Sobrang iniingatan po ni Idol Ronald po ang pagkakabit dito. Baka po kasi masunog po yung angle sensor kapag mali po yung ikot po ng ating steering wheel. Ganon po siya ka-sensitive. In-explain po sa atin dito ni Mr. Ronald na dapat po hindi po lumampas ng 1000 degree po yung ikot ng ating steering wheel para po hindi masira yung ating angle sensor. Kung mapapansin nyo po, nasa 802 lang po yung maximum niyan at yun po ang purpose ng ating spacer na kinabit po doon sa may ball joint banda. At tinesting niya rin po sa may bandang kanan po na pag-rotate, ganun din po mga lodi, 00 po, 802 rin po yung kanyang degree. Safe na po yung ating angle sensor dito mga idol. After po nito mga lodi, syempre ite-test drive na po natin kung hindi nga po tayo mababangga dito po sa RBS. Dahil mga lods, susubukan na natin kung gumagana yung RBS. Mag-seatbelt pa ta? Dili na? Tinanong ko po siya kung magsi-seatbelt ba tayo, sabi niya po hindi na daw po kailangan. Anak na tinapay, kinakabahan po ako dito, pero hindi ko po talaga natiis at nag-seatbelt po ako nung umaatras na po yung sasakyan. Mag-seatbelt ako. Siyempre mga lodi, nakakaba dahil ibabangga niya po dyan sa sasakyan na yan. Titingnan po kung hinto o hindi. Subukan natin. Halo po, kinabahan dito sa sinabi ni Kuya na inom daw po muna kami ng tubig. Ito na po, the moment of truth. Yes! Gumana. Kinabahan ako. Patawa-tawa lang po ako dyan mga lodi, pero sobrang kinakabahan po ako. Akala ko yun na yung huli, pero ito pa. Isang beses pa mga paps. Mabanggay natin yung finish. Pag hindi pumreno, abay sorry. Yari, kapag di na pumreno, abay sorry na lang daw po. At dapat daw po 5 kph daw po yung takbo para po mag-activate yung RBS ito. Ito na po mga lodi. Huminto siya mga paps, walang tapak-tapak. Yan po mga lodi, 100% na gumagana po yung ating RBS at safe na po tayo dito sa pagbabiyahe po natin. Kaya po, para po sa mga nagsasabi dyan na bakit daw po ito yung pinili ko, hindi daw po ako nag-commercial, ito po yung features na gusto ko po dito. Safe po tayo sa mga anumang lakad natin. Pero syempre, wag po tayong kumpiyansa, mag-drive po rin po tayo na maingat dahil po ang binabasa nitong angle sensor po ay yung mga metal parts lang po ng sasakyan. Hindi po siya pwede sa mga tao-tao po. Sana po nasagot ko na po yung nag-comment dyan bakit po ito yung pinili kong sasakyan. Salamat po sa Mr. Ronald Agbayani. Doon po sa nagkabit ng spacer nitong ating steering. At syempre kay Dudong Lagan, siya po ang dahilan kung ba't nagkaroon ako ng gantong unit. Kontento na ka ata? Okay naman. Tama na. Tama na kasi makabayad na to sa ikatulo. Binibiro pa nga tayo ni Lodi Ronald kung gusto ko pa daw pong umisa pa. Sabi ko hindi na po, barang mahimatay na ako dito. Okay na lods. Grabe. Malaking tulong talaga nito. Kaya itong mga sinasabi nilang basura sa Japan ang pinili ko dahil dito sa mga features na wala pa sa atin dati pero advance masyado sa Japan mga lodi. Ang laking tulong po talaga. Yan mga lodi, ngayon may idea na kayo bakit ito po yung pinili natin at sobrang lawak nito mga lodi sa loob ng ating ayan, sobrang lawak po sa loob ng ating unit. Hindi po basta-basta yung loob nito. Kaya nyo po magdala ng isang barangay dito. Hindi, joke lang. Ayun mga lodi, hanggang dito lang po. Stay safe and God bless you all. Peace.